So may tanong tayo dito, galing kay Mads D. Shopee and TikTok shops as landing pages. Hi coach, okay lang po ba na ang landing page ay Shopee or TikTok shop namin? May website na rin po kami pero mura kasi ang shipping sa TikTok at Shopee. Mayroon pros and cons yan, Mads. Kapagka puwede yes, ang tanong kung puwedeng i-direct yung users sa TikTok shops ninyo in Shopee, puwede naman. Ang cons kasi nito, hindi mo yung traffic, okey, website traffic plus hindi mo kontrolado, wala kang data nung consumer or ng user. Halimbawa, nag-purchase doon sa TikTok shop ninyo or sa Shopee shop ninyo, you don't own the data. Shopee and TikTok owns the data. When I say data, yung username nila, yung pangalan nila, mobile number, and email address. So, kung sa Shopee and TikTok sila bumili or sa Lazada account ninyo, dagdagan natin si Lazada, ah, hindi mo sila hindi mo sila mare-remarket or hindi mo sila follow up through email. Ibig sabihin hindi ka magkakaroon ng chance para, magkaroon ng follow up. Let's say, bentahan mo sila ng other items mo or let's say for example, nauubos yung product mo, 'di ba? Tapos ibig sabihin naubos na nila yung product na binili sa'yo, instead na i-follow up mo sila na, "Kumusta ba, o-order po ba kayo ng bagong promo namin ngayon, meron kaming buy one take one ngayon." So hindi ka send sa kanya ng promotional emails or text kasi wala kang data. Unless otherwise merong chat doon sa page mo, nag-chat siya sa page mo, tapos sinend mo dun yung link sa Shopee account or Lazada account mo or TikTok account mo, puwede kang mag-send, ng blast through chat. Especially kung meron kang mga chatbot na na-purchase. So, advantageous 'yun. Pero imaginein mo na lang, let's say for example, worst comes to worst, na-flag yung page mo, na-disabled or na-unpublish yung page mo, so wala kang data. So, hindi siya advantageous para sa'yo. Um, Magiging parang ano siya, anong tawag dito, short-term effect, magkaroon ka ng purchase now, but you cannot um, promote another, let's say, products na meron ka moving forward in the future. So, yun po yung pros and cons niya. Okay, kung ang tinitingnan mo is kasi mura yung shipping sa TikTok and Shopee, that's the pros na kung nakikita mo yung pro na yun, yun po yung pros and cons po dun, hindi mo own yung data, 'no? Hindi mo sarili yung data as if meron kang email address or contact number, pwede mo silang i-remarket via those channels. I hope this helps, Mads, and thank you so much for asking this question. Thank you.